Ang mataba at payat na usa. Noong unang panahon, may magkapatid na balaw sa bahay ng Agamaniyog. Sila ay sina Mapia Abalowa at Marata Abalowa. Bawat isa sa kanila ay may anak na babae. Ang anak ni Mapia Abalowa ay si anak na Mararaya at anak naman ni Marata Abalowa ay si anak na Mararata. Isang araw, pumunta si Mapia Abalowa at ang kanyang anak sa kagubatan upang manguha ng mga ligaw na hayop para may makain. Mangunguha rin sila ng panggatong. Pinagpawisan sila ng marating ang kagubatan. Nadako sila malapit sa nakahigang usang upod ng taba. Tinanong sila ng usa kung saan sila pupunta. Sinabi ni Mapia Abalowa na naghahanap sila ng ligaw na hayop. Nang malaman ng usa na kailangan nila ng karne ng ligaw na hayop, nagmamakaawang sinabi nito sa mag-ina na sa kanyang katawan na lamang kumuha dahil mamamatay rin siya. Nagtanong si Mapia Abalowa kung bakit mamamatay ang usa na mataba naman ito. Sumagot ang usa na dahil sa katabaan, hindi nito makayanan ang kanyang katawan. Ngunit hindi rin ito mamamatay kung maingat ang mag-ina sa pagkuha ng karne sa kanyang katawan at hindi maaabot ang puso nito. Naiiyak sa awa ang mag-ina kaya nang magsimula na silang maghiwa sa katawan ng usa, naging sobrang maingat sila. Nang mapuno ang kanilang lalagyan, nagpaikot-ikot ang usa sa lupa hanggang mawala ang sugat nito. Nagpasalamat ang usa sa mag-ina dahil nabawasan na rin ang kanyang taba at ito'y umalis na. Umuwi na sa bahay ang mag-ina. Pinagbili nila ang nakuha nilang laman na usa at dinala ang iba sa kanyang tiyahin na si Marata Abalowa. Subalit, hindi ito tinanggap ni Marata Abalowa. Sa halip, pinagbalik niya ito at pinagmalaking magkakaroon din sila ng katulad noon. Nagtanong si Marata Abalowa kung saan nila nakuha ang karne ng usa at kinuwento naman ng anak sa tiyahin niya ang lahat. Kinaumagahan, pumunta sa kagubatan si Marata Abalowa at ang kanyang anak. Pinagpawisan sila sa kalalakad at tumigil sila sa ilalim ng puno. Nagdududa na sila sa kikinukwento ng anak, lalo na ang anak ni Marata Abalowa na si Marata. Matapos ang mahabang pagpapahinga, may nakita silang usang payat at mahinang-mahina na, halos di na makalakad. Nang makita ito ni Marata, masayang-masaya niyang ipinalita sa kanyang ina. Nang makita ito ng kanyang ina, nanlumo ito dahil sa kanyang kapayatan ng usa. Ngunit binalawala ito ni Marata at sinabing papatayin pa rin niya ito at kukunin ang puso at atay. Nang marinig ng usang sinabi ni Marata, nagmakaawa ito at sinabi pa nitong ito'y masakitin at payat. Hindi ito pinakinggan ni Marata. Lumapit siya sa usa at hiniwa ito. Nagmakaawa pa rin ang usa at sinabing huwag galawin ang kanyang puso at atay dahil ito ang magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Patuloy sa paghiwa ang mag-ina hanggang sa nasagwatan nila ang puso at atay ng usa. Nang maramdaman ng usa na unti-unti nga siyang pinapatay ng mag-ina. Biglang tumayo ito at nagpagulong-gulong sa mga laman na tinanggal sa kanyang katawan. Nabuo na muli ang katawan ng usa na walang sugat. Namatay ang mag-inang Marata Abalowa at Marata dahil sa ginawa nila sa di pangkaraniwang usa. Ang wakas.